Tuwing umaga, daan-daang matatanda ang bigla na lang namamatay. Habang ginagawa ang isang bagay na mukhang ganap na normal, isang bagay na malamang ay ginawa mo na rin ngayong araw. Ayon sa American Heart Association, 7 sa bawat eskaso ng biglaang pagkamatay dahil sa puso sa mga nakatatanda ay nangyayari habang isinasagawa ang isang partikular na aktibidad sa mga unang oras ng umaga. Ang mas nakakabahala sa bawat 100 tao ay walang ideya na sila ay nasa panganib. Tinatawag ito ng mga cardiologist na pinakamapanganib na oras ng araw at karamihan sa mga tao ay nalalampasan ito ng walang anumang pag-iingat. Sa loob ng susunod na laing minuto, matutuklasan mo kung ano mismo ang aktibidad na yon. Bakit ito delikado? Lalo na pagkatapos ng edad na 7 senyales na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib ngayon mismo at ang eksaktong protocol na makatutulong upang maprotektahan ka. Kung ikaw ay higit sa 50 taong gulang o may kakilala kang nasa ganitong edad, ang impormasyong ito ay maaaring literal na makapagligtas ng buhay. Makinig ng mabuti. Mahalaga ito. Ang biglaang pagkamatay dahil sa puso ay nangyayari kapag huminto. Ang tibok ng puso ng walang anumang babala. Walang unti-unting pananakit. Walang oras para makapag-react. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawawalan ng malay ang isang tao. Ayon sa National Heart, Lung and Blood Institute, mahigit 325,000 katao sa Estados Unidos ang nakararanas ng biglaang pagkamatay dahil sa puso bawat taon. Ibig sabihin halos sinara ang katao bawat araw. Sa mga taong lampas 60 taong gulang, mas tumataas pa ang panganib. Narito ang pinakamahalagang datos. Ipinapakita ng mga pag-aaral na inilathala sa journal na circulation na mula 6 ng umaga hanggang tanghali, ang panganib ng biglaang pagkamatay dahil sa puso ay 3 beses na mas mataas kumpara sa ibang oras ng araw. Bakit? Dahil may isang particular na aktibidad na karaniwang ginagawa ng karamihan sa mga nakatanda, kaagad pagkagising nang hindi nila alam na inilalagay nila ang kanilang puso sa matinding stress sa oras na ito ang pinaka-vulnerable. Sa video na ito, matututunan mo kung ano ang aktibidad na iyon, bakit mas mapanganib ang umaga para sa iyong puso. Ang mga babalang senyales na maaaring ibinibigay na ng iyong katawan ngayon pa lang. Yung mga risk factor na maaaring hindi mo alam at ang protocol sa kaligtasan na inirerekomenda ng mga cardiologist para sa mga nakatatanda. Lahat ng ito ay nakabatay sa pananaliksik mula sa Mayo Clinic, American Heart Association at mga pag-aaral na inilathala sa mga pinakaprestihiyosong medical journal sa mundo. Hindi ako narito upang takutin ka. Narito ako upang magbigay ng kaalaman dahil ang tamang impormasyon ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pag-iwas sa isang cardiac event at pagiging bahagi ng isang estadistika. Ngayon, puntahan natin ang impormasyong kailangan mong malaman. Mas mataas ang posibilidad na dugo mo ng mga namuong dugo at mas kaunti na ang reserbang kakayahan ng iyong puso upang harapin ang biglaang stress. Ito ay isang mga kombinasyon na malinaw na nagpapataas ng panganib kapag dinagdagan pa ng stress mula sa biglaang pagbangon at agarang pisikal na pagsusumikap. Ayon kay Dr. Marie Pierce, isang cardiologist mula sa Columbia University, ang unang 2 oras pagkatapos, magising ang siyang pinakamaselang yugto para sa cardiovascular system sa buong araw. Para sa mga nakatatandang may kilala o hindi pa natutukoy na sakit sa puso, ang biglaang pagbangon at agad na paggawa ng pisikal na aktibidad ay malaki ang naidudulot na pagtaas ng panganib ng mga cardiac event. Ngayong nauunawaan mo na ang panganib, mahalagang malaman mo rin ang mga babalang senyales. May 7 senyales na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, lalo na kung nangyayari tuwing umaga, mahalagang kumonsulta sa isang cardiologist. Unang senyales, pagkahilo o pakiramdam na parang mawawalan ng malay kapag bumabangon mula sa kama. Kapag tumayo ka at pakiramdam mo ay umiikot ang paligid o parang matutumba ka, ipinapahiwatig nito na hindi agad nakakabawi ang iyong cardiovascular system sa pagbabago ng posisyon. Ito ay tinatawag na orthostatic hypotension. Natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Mayo Clinic na ang mga taong may ganitong kondisyon ay may 2.5 beses na mas mataas na panganib ng malulubhang cardiac event. Ikalawang senyales, pananakit, paninikip o hindi komportableng pakiramdam sa dibdib tuwing umaga. Kahit banayad lamang ang sakit, kahit tumagal lamang ng ilang segundo,
Maaring senyales ito na hindi sapat ang oxygen na natatanggap ng iyong puso. Angin na sa umaga ay hindi dapat ipagsawalang bahala dahil ipinapakita nito na ang puso ay nasa ilalim ng stress sa oras na ito ang pinaka-vulnerable. Ikatlong senyales, palpitasyon o hindi regular na tibok ng puso lalo na kung nararanasan ito pagkapukaw o sa loob ng unang 3 minuto pagkatapos magising. Ang mga arrhythmia sa umaga ay maaring indikasyon na hindi matatag ang electrical system ng iyong puso. Yung isang pag-aaral mula sa Stanford ang nagpakita na 68% ng mga taong nakaranas ng bigla ang pagkamatay dahil sa puso ay nagkaroon na ng palpitasyon sa mga linggo bago ang insidente ngunit hindi nila ito pinansin. Ika-4 na senyales kakulangan sa paghinga pagkapukaw o kahit sa minimal na aktibidad. Kung nagigising kang hinihingal o napapansin mong hinihingal ka habang naglalakad papunta sa banyo o umaakyat ng ilang baitang ng hagdan, maaring hindi epektibong nagbobomba ang iyong puso. Maaari itong magpahiwatig ng maagang yugto ng heart failure o coronary artery disease na nangangailangan ng medikal na pagsusuri. Ika-5 senyales, malamig na pagpapawis o pagduduwal na walang malinaw na dahilan. Maraming tao ang naguulat ng pakiramdam na may mali ilang minuto o oras bago ang isang cardiac event. Nararamdaman ng iyong katawan ang stress ng iyong puso at nagpapadala ito ng mga babala kung makaranas ka ng bigla ang malamig na pawis. Hindi maipaliwanag na pagduduwal o matinding pagkabalisa sa pagkapukaw, mahalagang magpatingin agad sa doktor. Ika-6 na senyales, matinding pagkapagod na hindi nawawala kahit nakapagpahinga. Kung nagigising kang pagod na pagod kahit nakatulog ka ng 8 oras. Kung ang mga simpleng gawain ay agad kang pinapagod. Kung hindi mo na magawa ang mga dating ginagawa mo ng walang hirap, maaaring ito ay senyales ng heart failure o coronary artery disease na kailangang masuri. Ika-7 senyales, pamamagan ng paa, bukong-bukong o mga binti. Kapag hindi mahusay ang pagbomba ng iyong puso, naiipon ng likido sa mga ibabang bahagi ng katawan dahil sa gravity. Kung napapansin mong mas masikip ang iyong sapato sa hapon o namamaga ang iyong mga bukong-bukong, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor. Sa pag-aral na inilathala sa The Lancet, ang sumubaybay sa S-libong nakatatanda na may hindi bababa sa isa sa mga senyales na ito sa loob ng 5 taon. Sa mga kumonsulta sa cardiologist at sumunod sa gamutan, walento lamang ang nakaranas ng malubhang cardiac event. Sa mga hindi pinansin ng mga senyales, 34 na porang nagkaroon ng seryosong insidente, naroon ng mga babala, pinapaalalahanan ka ng iyong katawan. Ang tanong ay, makikinig ka ba? Ngayon hayaan mong ipakita ko sa iyo ang 5 risk factor na taglay ng maraming nakatatanda ng hindi nila nalalaman at lalo pang nagpapataas ng panganib ng mga cardiac event tuwing umaga. Unang factor, hindi natutukoy na pagtaas ng blood pressure tuwing umaga. Ang iyong blood pressure ay hindi pare-pareho. Ito ay may natural na ritmo na nagbabago sa buong araw. Sa malulusog na tao, bumababa ito sa gabi at unti-unting tumataas sa umaga. Ngunit sa maraming nakatatanda, bigla at matindi ang pagtaas ng blood pressure pagkapukaw. Ito ay tinatawag na morning hypertensive surge. Isinapag-uwaral sa Japan ang nagmonitor ng 24 na oras na blood pressure ng 5,000 nakatatanda. Natuklasan na 2% sa kanila ay may ganitong pagtaas. Tuwing umaga nang hindi nila alam dahil sa hapon lamang nila, sinusukat ang kanilang blood pressure sa klinika. Ang mga pagtaas na ito ay malinaw na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso, stroke at bigla ang pagkamatay. Kung bigla kang babangon at mag-ehersisyo habang nasa ganitong peak ang iyong blood pressure, maaari itong umabot sa mapanganib na antas. Solusyon, sukatin ang iyong blood pressure kaagad pagkapukaw bago bumangon mula sa kama sa loob ng 7 araw. Kung ito ay palaging higit sa 100 over snap, makipag-usap sa iyong doktor. Ikalawang factor, dehydration sa gabi. Sa loob ng 7 o 8 oras na pagtulog, hindi ka umiinom ng tubig. Pagkagising mo, ikaw ay bahagyang dehydrated. Mas malapot at mas malagkit ang iyong dugo kaysa karaniwan. Ang mas malapot na dugo ay mas mabagal ang daloy, mas madaling mamuo at nangangailangan ng mas mataas na pressure upang umikot sa katawan. Isang pag-aaral ng Harvard na kinasangkutan ng 20,000 matatanda ang natuklasan na ang dehydration sa umaga ay nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo ng 6-4 solusyon. Uminom ng 1 basong tubig bago ka bumangon mula sa kama. Magtabi ng tubig sa iyong bedside table.
Ikatlong factor, hindi natutukoy na sleep niya. Ang sleep apnea ay nagdudulot ng paulit-ulit na paghinto ng paghinga habang natutulog. Sa bawat paghinto ng paghinga, bumababa ang oxygen sa dugo. Na-stress ang puso at tumataas ang blood pressure. Kapag sa wakas ay nagising ka, ang iyong puso ay nasa ilalim na ng stress at mas mataas ang panganib ng arrhythmia. Isang pag-aaral mula sa Mayo Clinic ang nagpakita na ang mga nakatatandang may hindi ginagamot na sleep apnea ay may 4 na beses na mas mataas na posibilidad ng malulubhang cardiac event, lalo na sa mga unang oras ng umaga. Tinatayang porsyento ng mga taong may sleep apnea ay hindi alam na mayroon sila nito. Mga senyales, malalakas na paghilik, paggising na hinihingal o parang naghagasping, pananakit ng ulo, pagkapukaw at matinding pagkapagod sa buong araw. Solusyon: kung mayroon kang mga senyal na ito, kumonulta sa iyong doktor tungkol sa isang sleep study o pagsusuri sa pagtulog. Ika-4 na faktor, talamak o chronic na paninigas ng dumi. Ang matinding pag-iri habang dumudumi ay biglang nagpapataas ng presyon sa loob ng katawan, nagpapababa ng pagbabalik ng dugo sa puso at nagdudulot ng matataas na spike sa blood pressure. Para sa isang taong may bahagyang baradong mga arterya, ang pag-iri ay maaring magsilbing gatilyo na magdudulot ng atake sa puso o malubhang arrhythmia. Isang pag-aaral sa United Kingdom ang nagsuri ng 5 kaso ng biglaang pagkamatay sa bahay. Ang namatay sa banyo at sa mga iyon, si Por, ay may kasaysayan ng chronic na paninigas ng dumi. Solusyon: gamutin ang paninigas ng dumi sa pamamagitan ng sapat na fiber, pag-inom ng tubig at kung kinakailangan, paggamit ng banayad na laxative na inirerekomenda ng iyong doktor. Huwag kailanman mag-iri ng sobra. Ika-5 faktor, hindi maayos ang schedule ng pag-inom ng gamot. Mahalaga ang oras kung kailan mo iniinom ang iyong mga gamot. Kung iniinom mo ang gamot para sa blood pressure tuwing umaga kasabay ng almusal, maaring hindi pa ito umepekto sa oras ng morning surge ng iyong blood pressure. Hayos na pag-aaral sa Spain noong 2, lamang nakatuklas na ang paglipat ng pag-inom ng gamot sa presyo mula umaga papuntang gabi ay nagbawas ng malulubhang cardiovascular event ng 45%. Solusyon: makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa tamang oras ng pag-inom ng iyong mga gamot upang mas maprotektahan ka sa mga oras ng umaga. Ang mga faktor na ito ay karaniwan, kayang kontrolin at maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong panganib. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bahagi, ang step-by-step na protocol na makatutulong upang maprotektahan ka tuwing umaga. Ang protocol na ito ay partikular na idinisenyo para sa mga nakatatanda at nakabatay sa pananaliksik sa cardiology. Ang 6 na hakbang para sa ligtas na paggising. Unang hakbang, unti-unting paggising sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Kapag tumunog ang iyong alarm, huwag agad tumalon palabas ng kama. Sa halip, patayin ito ng mahinahon at manatiling nakahiga ng karagdagang 3 segundo. Huminga ng malalim ng 5 beses. Huminga papasok sa loob ng 4 na segundo. Ilabas ang hininga sa loob ng 6 na segundo. Dahan-dahang igalaw ang mga daliri ng kamay at paa. Iikot ng mabagal ang ulo mula kaliwa pa kanan. Hinahayaan nito ang iyong nervous system na lumipat mula sa pagtulog patungo sa paggising ng hindi nabibigla. Ikalawang hakbang, agarang pag-inom ng tubig habang nakahiga pa bago bumangon. Inumin ang basong tubig na inilagay mo sa iyong bedside table noong nakaraang gabi. Mga dal 50 ml, nagsisimula itong magpababa ng lagkit ng iyong dugo agad. Kung may iniinom kang gamot tuwing umaga na kailangang walang laman ang tiyan ayon sa payo ng doktor, inumin ito ngayon kasabay ng tubig bago bumangon. Ikatlong hakbang, umupo muna sa kama sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Dahan-dahang humarap sa gilid. Gamitin ang iyong mga braso upang itulak ang sarili patungo sa posisyong nakaupo sa gilid ng kama. Huwag munang tumayo. Umupo sa gilid ng kama na nakabitin ang mga paa sa loob ng buong 2 hanggang 3 minuto. Sa panahong ito, huminga ng normal. Hayaan mong makapag-adjust ang iyong blood pressure. Ikot ang mga bukong-bukong sa pabilog na galaw. Kung makaramdam ng pagkahilo, manatiling nakaupo hanggang sa mawala ito. Isang pag-aaral mula sa University of Tokyo ang nagpakita na ang pag-upo sa kama ng 3 minuto bago tumayo ay nagpapababa ng panganib ng orthostatic hypotension ng 78% at ng mga cardiovascular events sa umaga ng 43% spares. Ika-4 na hakbang, tumayo ng paunti-unti sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 minutong pag-upo, tumayo ng dahan-dahan at gumamit ng suporta mula sa iyong mga braso.
Kapag nakatayo na, manatiling nakatigil ng 3 segundo. Kumapit sa isang matibay na bagay tulad ng bedside table o kama. Pansinin kung ano ang iyong nararamdaman. Kung may kakaiba kang maramdaman, umupo agad. Maghintay ng 2 minuto at subukang muli ng mas mabagal. Kung maayos ang pakiramdam, magsimulang maglakad ng dahan-dahan. Ikalimang hakbang, mga gawaing magaan, lamang sa unang 3 minuto. Sa loob ng unang 3 minuto pagkatapos bumangon, gawin lamang ang magagaang na aktibidad. Dahan-dahang paglalakad, pagpunta sa banyo ng hindi nagmamadali, paghuhugas ng muka gamit ang maligamgam na tubig, pagbibihis ng mahinahon, paghahanda ng magaan na almusal at pag-inom pa ng tubig. Sa loob ng 3 minutong ito, iwasan ang pagbubuhat ng mabigat, mabilis na pag-akyat ng hagdan, anumang uring ehersisyo, pagligo ng sobrang init o sobrang lamig, paglabas sa malamig na panahon ng walang sapat, damit matinding pag-iri at mga biglaan o mabilis na galaw. Ika-6 na hakbang, almusal at normal na gawain pagkatapos ng tattle hanggang 60 minuto. Matapos ang tattle hanggang 6 minutong paggising at banayad na pagkilos, kumain ng magaan na almusal. Inumin ang mga gamot na kailangang may kasabay na pagkain. Pagpatuloy ba ng pag-inom ng tubig? Sa puntong ito, mas handa na ang iyong katawan para sa normal na mga aktibidad. Espesyal na protocol kapag pupunta sa banyo. Pumunta sa banyo ng hindi nagmamadali. Maglakad ng mabagal. Umupo sa inidoro. Huwag mag-iri ng matindi. Kung ikaw ay constipated, mas mabuting maghintay kaysa pilitin. Huminga ng normal. Huwag pigilin ng paghinga. Kung kailangan talagang mag-iri, gawin ito sa maliliit at banayad na pag-iri habang patuloy na humihinga sa pagitan. Tumayo ng dahan-dahan kapag tapos na. Protocol para sa malamig na panahon. Ang matinding lamig ay nagpapasikip ng iyong mga daluyan ng dugo. Kung nakatira ka sa malamig na lugar, painitin muna ang silid bago bumangon. Magsuot ng maiinit na damit bago tuluyang lumabas ng kama. Maghintay ng 45 hanggang 60 minuto. Pagkatapos magising bago lumabas sa malamig na hangin sa labas. Kapag lalabas, siguraduhing natatakpan ng ulo, leeg at dibdib. Lalo na kabuang oras ng protocol. Ang buong prosesong ito ay magdadagdag lamang ng 10 hanggang 15 minuto sa iyong umaga. Ito ang pinakamahalagang 15 minuto ng iyong araw. Narisang pangbakal sa Italy ang nagpatupad ng protocol na ito. Sa dosang file nakatatandang may mataas na panganib sa cardiovascular. Pagkatapos ng 3 taon, nagkaroon ng porbawas sa mga cardiovascular event tuwing umaga, 72% na pagbawas sa mga pagkadulas o pagbagsak sa umaga at 6% na pagbawas sa emergency na pagkakaospital. Epektibo ang protocol, ngunit kung susundin mo lamang ito araw-araw. Ngayon, kailangan mong malaman kung ano ang eksaktong gagawin. Kung makaramdam ka ng mga sintomas ng atake sa puso, ito mo na ay isang medical na emerensya, pananakit, paninikip o matinding pressure sa gitna ng dibdib na tumatagal ng ilang minuto o paulit-ulit na nawawala at bumabalik. Pananakit na kumakalat papunta sa kaliwang braso, panga, likod, leeg at tiyan. Matinding kakulangan sa paghinga, biglaang malamig na pagpapawis, pagduduwal o pagsusuka, matinding pagkahilo, marahas na palpitasyon na may pakiramdam na parang mahihimatay. Emergency protocol. Bawat segundo ay mahalaga. Una, umupo o humiga ka agad. Huwag manatiling nakatayo. Ikalawa, tumawag agad sa numero ng emergency. Huwag maghintay kung mawawala ito. Kung nag-iisa ka, ikaw mismo ang tumawag. Kung may kasama ka, ipatawag mo sila habang ikaw ay nakahiga. Ikatlo, sabihin ng malinaw sa operator. Sa tingin ko ay inaatake ako sa puso at ibigay ang iyong eksaktong address. Mananatili sa linya ang operator at magpapadala ng ambulansya. Ika-4, kung meron kang aspirin na 800 miligramo, nguyain ang isang tableta. Huwag lunukin ng buo. Ang manginuyang aspirin ay nagsisimulang umepekto sa loob ng 5 minuto at maaaring makatulong. Ika-5, luwagan ng masisikip na damit. Kung may iniresetang nitroglycerin sa'yo, gamitin ito ayon sa tagubili ng iyong doktor. Huwag mong imaneho ang sarili mo papuntang ospital. Manatiling kalmado hanggat maaari. Huminga ng mabagal at malalim. Ang oras ay buhay. Sa isang atake sa puso, bawat minutong lumilipas ng walang paggamot ay nagdudulot ng mas maraming pinsala. Sa modernong panahon, kayang iligtas ng mga makabagong paggamot ang iyong buhay, ngunit kung makakarating ka lamang agad sa ospital, paggamot sa loob ng unang 6 minuto, 75% ang survival rate. Paggamot sa loob ng 6 na hanggang 120 minuto, 80%. Paggamot pagkatapos ng 3 oras, 50%. May iba pang mga oras sa araw na nangangailangan ng pag-iingat.
Pagkatapos ng malalaking pagkain lalo na sa hapunan, kumain ng katamtamang bahagi at magpahinga ng 3 minuto pagkatapos kumain. Sa panahon ng paliligo o shower na sobrang init, gumamit ng maligamgam na tubig. Tiyaking may maayos na bentilasyon ng banyo. Maglagay ng non-slip na banig. Tumayo ng dahan-dahan sa biglaang pagkalantad sa matinding lamig. Magsuot ng makapal na damit bago lumabas. Takpan ng ilong at bibig sa matinding emosyonal na stress. Kung humaharap ka sa isang napaka-stressful na sitwasyon at nakakaramdam ng mga stoma sa puso, agad na humingi ng medical na tulong. Pangmatagalang pag-iwas, kontrolin ang blood pressure, pamahalaan ng kolesterol at triglycerides, kontrolin ang diabetes, huwag manigarilyo, panatilihin ang tamang timbang, regular na ehersisyo, ngunit huwag biglaan o sobrang intense lalo na sa umaga. Kumain ng masustansyang pagkain, pamahalaan ng stress, matulog ng sapat, magpa-regular na cardiac evaluation. Ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Hayaan mong ibahagi ko ang ilang totoong kaso upang mas maunawaan mo ang epekto ng impormasyong ito. Si Roberto, 72 taong gulang, isang buhay na naligtas. May diabetes siya, mataas na presyon at mataas na kolesterol. Sa loob ng maraming taon, tumatalon siya agad mula sa kama. Tuwing 6 ng umaga kapag tumutunog ang alarm, tumatakbo pababa ng hagdan at pagkatapos ay pumupunta sa banyo, kung saan matindi siyang umiiri dahil sa paninigas ng dumi. Isang umaga, nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib at pagkahilo. Natakot siya at tumawag ng emergency. Dumating ang ambulansya sa loob ng 7 minuto. Siya ay may kasalukuyang acute heart attack. Nilagyan siya ng 2 stent. Nakaligtas siya. Ipinaliwanag ng kanyang cardiologist ang panganib ng kaniyang morning routine. Ipinatupad ni Roberto ang ligtas na protocol sa paggising at ginamot ang kanyang paninigas ng dumi. Ngayon, makalipas ang 3 taon, maayos ang kanyang kalagayan. Sabi niya, ang dagdag na 5 minuto tuwing umaga, ang nagligtas ng kanyang buhay si Carmen, 60 na taong gulang na ligtas dahil sa protocol. Nakapanood siya ng kahalintulad na impormasyon at nagpasya siyang baguhin ang kanyang routine. Ipinatupad niya ang protocol. Unti-unting paggising, pag-inom ng tubig, pag-upo ng 3 minuto mabagal na pagtayo. Makalipas ang 2 linggo habang nakaupo siya sa gilid ng kama sa 2 minuto ng protocol. Nakaramdam siya ng marahas na palpitasyon at matinding pagkahilo dahil nakaupo siya. Hindi siya natumba. Nakatawag siya sa kanyang anak na nakatira malapit. Dumating ang anak sa loob ng 5 minuto at tumawag ng ambulansya. Si Carmen ay may high-frequency atrial fibrillation. Sa ospital, na-stabilize siya at natuklasan ang problema sa balbulan ng puso na nangangailangan ng paggamot. Sinabi ng cardiologist na kung siya ay nakatayo o naglalakad nang magsimula ang arrhythmia, malamang ay nahimatay siya at nabagok ang ulo. Dahil nakaupo siya at sumusunod sa protocol, nagkaroon siya ng oras upang makapag-react. Nakatanggap siya ng tamang paggamot. Makalipas ang 2 taon, malusog siya. Simple ang equation. Ligtas na protocol sa paggising, 15 minuto. Katumbas ng 6-4 na pagbawas sa panganib ng mga cardiovascular event sa umaga. Sulit ba ang 5 minuto ng iyong umaga? Ikaw lamang ang makasasagot niyan. Ngunit ngayon, hawak mo na ang impormasyon. Balikan natin ang pinakamahalagang dapat mong tandaan at simulan bukas mismo, ang mapanganib na aktibidad. Ang biglaang pagbangon mula sa kama at agarang pisikal na pagsusumikap sa mga unang oras pagkatapos magising. 3 at 44 na mas mataas na panganib. Bakit ito delikado? May hormonal surge pagkapukaw. Biglang tumataas ang blood pressure. Mas malapot ang dugo dahil sa dehydration sa gabi. Ang puso ay pinaka-vulnerable sa pagitan ng 6 at 10 ng umaga, 7 babalang senyales. Pagkahilo, pagbangon, pananakit ng dibdib sa umaga, palpitasyon, kakulangan sa paghinga, malamig na pagpapawis, matinding pagkapagod, pamamaga ng mga binti. 5 nakatagong risk factor, morning blood pressure spikes, dehydration sa gabi, sleep apnea, paninigas ng dumi, maling oras ng pag-inom ng gamot, ligtas na protocol sa paggising, unti-unting paggising 2 hanggang 3 minuto, uminom ng tubig habang nakahiga, umupo sa gilid ng kama 2 hanggang 3 minuto, tumayo ng mabagal sa loob ng 1 minuto, magagaan na aktibidad lamang sa unang 3 minuto, almusal at normal na gawain pagkatapos ng 30 hanggang 60 na minuto, kabuo ang oras 10 hanggang 15 minuto, pagbawas ng panganib 68 por kung makaramdam ka ng sintomas ng atake sa puso, umupo o humiga ka agad. Tumawag sa emergency. Nguyain ng aspirin kung meron ka. Manatiling kalmado. Ito ay impormasyong maaaring magligtas ng buhay.
Huwag mo itong balewalain. Bago ka umalis, may hihilingin ako sa'yo na maaaring makapagligtas ng iyong buhay o ng buhay ng isang taong mahal mo. Kung may mahalagang naipakita sa ang video na ito, pindutin ang like ngayon mismo. Ang simpleng hakbang na ito ay tumutulong upang makarating ang video sa mas maraming nakatatanda na nangangailangan ng impormasyong ito. Sa Rising Click, maaari kang makatulong na makapagligtas ng buhay